Mare, makinig ka ng mabuti kasi itong chika na to, hindi mo akalaing mangyayari sa gitna ng sibilisadong Makati. Isipin mo, itong si Reyna, isang palaban na reyna sa kabilang mundo na kung tawagin ay Eldoria, ay kasalukuyang nakikipagbakbakan sa mga halimaw. Armor dito, espada doon, bongga ang lola mo, parang pang-Hollywood ang production. Pero dahil na-corner na siya ng mga kalaban, gumamit ang bruha ng forbidden spell. Akala niya deadball na siya. Yun pala, may portal na bumukas sa langit. At sa dami ng pwedeng bagsakan, Mare, doon pa siya bumagsak sa infinity pool ni Sir Jude sa 50th floor ng isang luxury condo. Spluk! Basang-basa ang silver armor, wasak ang poise ng Reyna. Habang nakalutang siya sa tubig, ang tanging nasa isip lang niya ay kung nasa ng mga kawal niya. Pero ang totoo, ang tanging sasalubong sa kanya ay ang amoy ng chlorine at ang sikat ng Ayala Avenue. Nakakaloka, di ba? Mula sa trono napunta sa swimming pool na pangmayaman. Anong uri ng mahiwagang tubig ito? Bakit lasang gamot? Eldoria, nasaan ang aking hukbo? Bakit ang mga turi sa paligid ko ay gawa sa salamin at tila umaabot sa ulap? Ito na ba ang kabilang buhay? Bakit ang amoy ng hangin ay parang sinunog na gulong at pritong bawang? Kung sino man ang may gawa ng pangkukulam na ito, lumabas ka! Ipakita mo ang iyong mukha sa Empress bago ko ialay ang iyong ulo sa mga Diyos. Heto na nga, Mare, diyan napapasok sa eksena ang ating veteran na headmaid, si Yaya Loz. Etong si Yaya Loz, akala niya may magnanakaw o baka baliw na cosplayer na nahulog sa pool. Kaya kumaripas ng takbo, bit-bit ang kanyang sandata, ang pinakabagong model ng vacuum cleaner na binili ni Sir Jude. Eksena talaga, Mare, kasi itong si Reyna, nung makita ang mahaba at umuugong na hose ng vacuum, akala niya ay isang mahiwagang itim na ahas o baka nga maliit na dragon. Tumayo ang Reyna sa gitna ng pool, bit-bit ang basag niyang espada na kumikisla pa sa ilalim ng araw, habang si Yaya Luz naman ay nakaredy ng manghataw. Isipin mo, isang warrior queen na akala mo ay lalahok sa Miss Universe Eldoria, kaharap ang isang lola na nakaduster na kulay violet na may bulak-bulak. Ang epic ng titigan nila, Mare, para silang nasa dulo ng isang action movie sa Netflix, pero ang totoo, sa tabi lang sila ng sampayan ng bimpo. Hoy! Isang malaking hoy sa'yo! Sino kang babae ka na bigla-biglang nahuhulog sa pool ni Sir Jude? At ano yung suot mo, Lata? Magko-cosplay ka ba dito o tatakas ka sa mental? Huwag kang gagalaw dyan. Itong vacuum na to, hindi ko lang panghigop ng alikabok to. Panghataw ko rin to sa mga trespassing na gaya mo. Sumagot ka! Bago ko idaya lang security sa baba at ipakulong ka sa presinto, sabihin mo sa akin kung anong sindikato ang kinabibilangan mo at bakit parang galing ka sa perya sa kanto. At sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang glass door. Diyan na lumabas ang ating bida-bidang CEO, si Sir Jude. Mare, kung guwapo ang hanap mo, heto na yon. Matangkad, maputi, at ang shades niya, akala mo laging may billboard sa EDSA. Pero teka lang, huwag kang pakilig agad dahil ang ugali nito, nako, mas matigas pa sa frozen na karne. Pagkakita niya kay Reyna na basang-basa at mukhang ewan sa gitna ng pool, hindi man lang siya nagpanik o nag-alok ng tuwalya. Tinignan lang niya ang sapatos niyang Prada kung natalsikan ba ng tubig pool. Wala siyang pakialam kung Reyna ka o kung galing ka sa ibang planeta, ang mahalaga sa kanya ay ang schedule niya at ang kalinisan ng penthouse niya. Dito na tayo magsisimulang makita ang Clash of Civilizations, Mare. Ang Reyna nating palaban mukhang makakahanap ng katapat sa isang lalaking ang tanging armas ay ang kanyang boses na parang yelo sa lamig. Luz, binabayaran kita para panatilihing tahimik ang pamamahay na ito, hindi para gawin itong paliguan ng mga baliw na nagkokoskoy. Ikaw, kung anuman ang iniisip mong kaharian na pinagmulan mo, sinisira mo ang timpla ng tubig sa pool ko.
at ang suot mong kalawanging bakal, nagagasgas ang mga mamahaling tiles ko. Kung gusto mong mabuhay sa susunod na 10 minuto nang hindi kita ipinapakaladkad sa mga pulis, ayusin mo ang pananalita mo. O mas mabuti pa, simulan mong maglinis. Ang huling katulong ko ay nag-resign dahil hindi niya kinaya ang mga pamantayan ko. Kung sa tingin mo ay matapang ka dahil may hawak kang espada, subukan mong humawak ng map. Mas kailangan ng utak dyan kaysa sa paglalaro mo ng reyna-reynahan. Map? Anong uri ng pangkukulam ang iyong sinasabi, mortal? Hindi ako naglalaro. Ako ang itinakdang pinuno ng Eldoria. Ang iyong pananalita ay isang paglapastangan sa aking korona. Kung hindi lang ako nang hihina sa pagtawid sa portal na ito, baka kanina pa kita ginawang panggatong sa aking kuta. Naku Mare, heto na ang plot twist na hindi mo inaasahan. Habang tinuturuan ni Yaya Luz si Rena kung paano mag-is-is ng lababo, biglang nakarinig sila ng malakas na kalabog sa main door. Akala ko nung una baka si Sir Jude lang na nakalimutan ng susi. Pero Mare, mali ako. 3 lalaking nakamaskara, balot na balot ang mukha at may mga hawak na baril ang biglang pumasok. Ang target nila, yung mamahaling prototype chip sa vault ni Sir Jude. Mare, parang pelikula. Si Yaya Luz napaupo sa sahig sa sobrang takot habang si Sir Jude naman napatigil sa pag-inom ng kape. Pero ang hindi alam ng mga kawata na to, may isang reyna sa kusina na kasalukuyang nag-aaral kung paano gamitin ang floor wax. Akala siguro nila madali lang ang misyon nila, pero hindi nila alam na ang susunod na mangyayari ay magiging bangungot ng buhay nila. Huwag kayong gagalaw kung ayaw nyo ng butas sa katawan. Jude, ibigay mo sa amin ang code ng vault ngayon din. Isang maling galaw nyo, itong matandang to ang unang tatamaan. Bitawan nyo si Luz. Ibibigay ko ang kailangan nyo. Huwag nyo lang silang sasaktan. Hindi nyo kailangan dumanak ng dugo dito. Diyan na nag-init ang dugo ng Empress natin, Mare. Sa mundo ni Rena, ang pananakot sa mahihina ay isang kasalanang kamatayan ng parusa. Dahan-dahan siyang lumabas ng kusina, bit-bit ang mahiwagang walis tambo sa kanang kamay at ang bote ng floor wax sa kaliwa. Mare, para siyang si Wonder Woman na naka-uniforme ng DH. Bago pa man makalingon ng mga magnanakaw, ibinuhos ni Rena ang madulas na floor wax sa tapat nila. Pagkatapos, Mare, parang lumipad ang lola mo. Iniwasiwas niya ang walis tamboma parang isang seryosong espada. Isang hataw sa muka, isang sipa sa dibdib, at bago pa sila makakalabit ng baril, Mare, nagsisidulasan na sila sa sahig. Ang bilis ng galaw niya, Mare, parang kidlat. Yung walis tambo na pampagpag lang ng alikabok, naging sandata ng kamatayan sa kamay ng isang reyna. Lapastangan. Sinong nagbigay sa inyo ng karapatang manakot ng mga inosente sa harap ng aking mga mata? Ang inyong mga sandata ay walang silbi sa harap ng isang empress ng Eldoria. Tikman ninyo ang bagsik ng aking paghatol. Kahit wala akong suot na armor, ang aking espiritu ay hindi nyo magigiba. Bumagsak kayo sa lupa at humingi ng tawad. Mare, hindi makapaniwala si Sir Jude sa nakita niya. 5 segundo lang, Mare. Tumba ang 3 armadong lalaki. Nakadkapos na gamit ang hose ng vacuum cleaner. Habang hinihingal si Rina at nakatayo ng tuwid sa gitna ng penthouse, dun na-realize ni Sir Jude na hindi lang basta baliw ang nakuha niyang katulong. Pero Mare, ito ang cliffhanger. Habang dumarating ang mga pulis, may isang itim na van sa kalsada na nakamasid. At ang lulan nito, isang lalaking may suot na singsing na may tatak ng Eldoria. Ibig sabihin, Mare, hindi lang si Rina ang nakatawid sa portal. May mga kalaban din siyang kasunod. Nako, paano na yan? Magiging bodyguard na ba ni Sir Jude si Rina? O mas lalong mapapahamak ang buhay nila dahil sa mga lihim ng Eldoria? Rina? Sino ka ba talaga? Paano mo nagawa yun gamit lang ang walis? Sandaling katahimikan. Luz, huwag mo na siyang turuan mag-map. Turuan mo siyang gumamit ng lahat ng appliances natin.
Mukhang kailangan ko ng reyna sa bahay na to. Panginoong Jude, ang iyong kastilyo ay ligtas na muli. Ngunit, mahihiyaing tono. Maaari mo bang ituro kung paano patigilin ang umuungol na makinang ito? Kinakain na naman niya ang aking medyas. Akala nyo ba, Mare, tapos na ang gulo matapos itumba ni Rena ang mga magnanakaw? Nako, dyan kayo nagkakamali. Habang hinihintay ni na Sir Jude ang mga pulis, biglang nagdilim ang buong penthouse. Namatay ang lahat ng ilaw, pati yung mga holographic display ni Sir Jude nag-glitch. Sa gitna ng sala, may lumabas na itim na usok, isang portal na kulay dugo. Mare, lumitaw ang 3 Shadow Knights mula sa Eldoria. Itong mga to ang mga elite assassins na ipinadala ng traidor na kapatid ni Rena para tapusin siya dito sa mundo natin. Bit-bit nila ang mga espadang gawa sa itim na mahika na humihigop ng liwanag. Wala silang pakialam sa mga baril ng pulis o sa security ng kondo. Isa lang ang pakay nila, ang ulo ng Empress. Empress Rena, hindi mo kami matatakasan sa mundong ito na walang mahika. Ang iyong korona ay magiging alay sa bagong hari. Ibigay mo ang iyong buhay at hahayaan naming mabuhay ang mga mortal na ito. Mare, nakita ko ang takot sa mga mata ni Reyna. Hindi para sa sarili niya, kundi para kina Sir Jude at Yaya Luz. Alam niyang kapag lumaban siya dito, masisira ang buong penthouse o baka madamay ang mga inosenteng tao sa baba. Pero si Sir Jude, Mare, imbes na magtago sa vault, biglang tumayo sa harap ni Reyna. Hawak niya ang kanyang tablet at nag-activate ng isang high-tech defense system na siya mismo ang nag-design. Yung CEO na akala nating walang puso, handang maging taming ng Reyna niya. Pero alam ni Reyna na hindi sapat ang teknolohiya laban sa itim na mahika. Dito na nagdesisyon ng Empress natin, Mare. Gagamitin niya ang huling hibla ng kanyang kapangyarihan para itaboy ang mga knights pabalik sa portal. Kahit ang kapalit nito ay ang tuluyan niyang pagkawala sa mundong ito. Jude, Luz, salamat sa pagpapatuloy sa akin sa inyong kastilyo. Itinuro niyo sa akin na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa korona, kundi sa pag-aalaga sa kapwa. Hindi ko hahayaang madumisan ng dugo ang tahanang ito. Sa ngalan ng Eldoria, inuutusan ko kayong mabuhay. Isang nakakasilaw na liwanag ang pumalot sa buong penthouse, Mare. Halos hindi namin makita ang nangyari, pero narinig namin ang sigaw ng mga Shadow Knights habang hinihigop sila pabalik sa portal. Nung mawala ang liwanag, wala na ang mga kalaban, pero wala na rin si Rena. Ang tanging natira sa gitna ng sala ay ang kanyang basag na korona at ang walis tambo na ginamit niya sa paglilinis. Akala namin, Mare, doon na natapos ang lahat. Pero makalipas ang 1 linggo habang nakatitig si Sir Jude sa pool kung saan unang nahulog ang Reyna, may nakita siyang isang batang babae na naglalakad sa Ayala Avenue. May pilak na buhok, gintong mga mata at suot ang isang pamilyar na apron. Napangiti si Sir Jude dahil alam niya ang kwento ng DH na Reyna ay hindi pa talaga tapos. Dito nagtatapos ang ating chika, Mare, hanggang sa susunod na kwentong kapupulutan natin ng aral at kilig. Alam ko na hindi ka basta-basta susuko, Rena. Welcome home, my queen.